magwalis kapag gabi. Sa isang liblib na baryo sa Quezon, may isang matandang pamahiin na iginagalang ng lahat. Bawal magwalis kapag gabi, sabi nila. Kapag nilabag mo ito, hindi lang swerte ang matataboy mo, pati kaluluwa ng mga patay na dumadalaw sa iyong tahanan. Isang gabi ng Huwebes, habang humuhuni ang hangin at ang buwan ay natatakpan ng makapal na ulap, nagwalis si Liza sa kanilang lumang bahay. Hindi niya pinansin ang babala ng kanyang lola Chon na noon pa'y mahigpit na nagpapaalala. Anak, huwag kang magwawalis kapag gabi. May mga bagay na hindi mo dapat istorbohin. Ngunit dahil sa kalat ng mga tuyong dahon at alikabok, ipinagpatuloy ni Liza ang pagwalis. Habang sinasahod niya ang dumi sa dustpan, napansin niyang tila may aninong dumaan sa labas ng bintana. Napahinto siya. Ang aso nilang si Bantay ay tahol ng tahol sa madilim na bakuran. Maya-maya may narinig siyang mahinang yabag sa sahig. Parang may naglalakad ng marahan palapit sa kanya. Tinawag niya ang pangalan ng kanyang ina, ngunit walang sumagot. Tumunog bigla ang orasan sa sala 3 beses. Kahit 9:09 pa lang ng gabi, bumilis ang tibok ng puso ni Liza. Dahan-dahan niyang ibinaba ang walis. Pero bago pa siya makalayo, may malamig na hangin ang dumaan sa kanyang likuran. Naramdaman niyang parang may humaplos sa kanyang buhok at sa salamin ng bintana, nakita niya ang refleksyon ng isang matandang babae, nakayuko, nakaitim at may hawak ding walis tingting. Hindi siya makagalaw. Ang matandang iyon ay nakatingin sa kanya, ngumingiti ng malamig, saka nagwalis din. Ngunit sa sahig ng dilim at bawat walis nito ay may kasamang mahinang ungol. Tila mula sa ilalim ng lupa. Nang malapit na itong lumapit sa kanya, biglang may pumutok na ilaw sa altar, kandila pala na kusanang nagliyab. Paglingon ni Liza, wala na ang matanda. Naiwan lang ang walis tingting na may nakasabit na piraso ng buhok at abo. Kinabukasan dumating ang kanyang lola Chion at nang makita ang walis, agad itong isinilid sa sako at sinunog. Yan ang sumpa ng mga nilabagang gabi. Ang mga nilalang ng dilim ay nagagalit kapag nililinis mo ang daang dinaanan nila. Simula noon si Liza ay hindi na muling nagwalis tuwing gabi. Tuwing naririnig niya ang hangin na dumaraan sa kanilang bakuran, para bang may humahaplos pa rin sa sahig. Nagpapaalala na may mga lumalakad sa dilim na ayaw maistorbo. At sa bawat tahimik na gabi sa tabi ng pinto, maririnig pa rin ang mahinang tunog ng walis. Isang paalala na ang mga pamahiin ay hindi basta kwento lamang. Pagkalipas ng ilang araw mula nang makita ni Liza ang matandang babae sa bintana, muling bumalik ang katahimikan sa kanilang bahay. Ngunit sa mga gabing madilim at walang buwan, may kakaibang nangyayari. Sa tuwing 12:00 ng gabi, maririnig sa labas ng bahay ang tunog ng walis. Kahit walang tao sa labas, akala ni Liza ay hangin lang. Pero isang gabi, napansin niyang sa bawat pagwalis, may naiipong itim na abo sa may pintuan. Kinabukasan, sinubukan niyang walisin iyon. Ngunit nang idampin niya ang walis sa sahig, biglang nanlamig ang paligid. Ang hangin ay naging mabigat at may umalingasaw na amoy ng bulok na laman. Sa gitna ng mga abo, may bumuo. Isang bakas ng paa basang-basa na tila galing sa putikan. Nang sundan niya ito ng tingin, tumigil sa harap ng kanilang altar ang mga yapak. Doon sa harap ng imahen ng Birhen may nakaupong matandang babae. Ang parehong nakita niya noon. Nakangiti ngunit ngayon may mga mata na nagliliyab sa dilim. Unti-unti itong tumayo. Dala ang walis na tila gawa sa mga buto. Sa bawat hampas ng walis sa sahig, unti-unting nagdidilim ang paligid at sa bawat hampas naririnig ni Liza ang tinig ng mga kaluluwang umiiyak, humihingi ng tulong. Bakit mo kami itinaboy? Ang boses ay parang galing sa lahat ng sulok ng bahay. Ang gabi ay para sa amin, hindi sa inyo. Tumakbo si Liza papunta sa kwarto, ngunit bago niya maisara ang pinto, nakita niya sa salamin ang sarili niya. Ngunit may kakaiba. Sa refleksyon, siya rin ay may hawak na walis tingting. Ang mga mata niya ay itim at sa bibig niya ay may umaagos na abo. Sa labas ng bahay, tumigil ang aso nilang si Bantay sa pagtahol. Ang buong paligid ay binalot ng dilim. At mula sa ilalim ng sahig, may marahang kumakaluskos tila mga kuko na kumakapit, pilit umaakyat.
Kinabukasan dumating ang mga kapitbahay. Nakita nila ang bahay na bukas ang pinto, ang sahig puno ng abo, at sa gitna nito, dalawang walis tingting na magkadikit, parang krus na nakasindi sa abo. Si Liza hindi na nila nakita, ngunit mula noon, tuwing gabi, sino mang magwalis sa baryo ay makaririnig ng tinig na mahinang bumubulong. At kapag hindi ka nakinig, sa pagdating ng hating gabi, maririnig mo rin ang walis na kumikiskis sa sahig. Kasabay ng mahinang tawa ng matandang babae na hindi kailanman lumisan. Matapos ang gabing iyon na tila bangungot, nagising si Liza sa sahig ng kanilang bahay. Nabalot siya ng abo at lamig, ngunit buhay pa siya. Sa tabi niya nakalugmok ang lumang walis tingting, basag, wasak, parang sinunog. Nanginginig pa ang kanyang katawan habang pinipilit niyang tumayo. Sa paligid tahimik na muli. Wala na ang matanda, wala na rin ang mga bakas ng paa. Ngunit sa altar may naiwan. Isang maliit na kahon na gawa sa kahoy, binuksan niya ito. Sa loob may lumang larawan, isang babaeng may hawak na walis. Katabi ang batang babae na kamukhang-kamukha ni Liza. Sa likod ng larawan, may nakasulat. Para sa mga naglilinis ng kasamaan, huwag mong itaboy ang mga alaala, linisin mo lang ang puso. Doon niya naunawaan, ang matandang multo ay hindi masama. Isa itong kaluluwa ng tagapaglinis ng baryo noon. Pinagbantay ng mga tahanan laban sa masasamang espiritu. Ngunit nang hindi na siya pinaniniwalaan, nalimutan siya. At ang galit at lungkot ay naging sumpa. Lumuhod si Liza at taimtim na nagdasal. Ipinangako niyang ituturo sa mga bata ng baryo ang pamahiin, hindi bilang takot, kundi bilang paggalang. Kinabukasan dumating ang kanyang lola Chion. Tinulungan siya nitong linisin ang bahay. Ngunit ngayon ay ginawa nila ito sa liwanag ng araw. Habang nagwawalis sila, may dumaan na malamig na simoy ng hangin. At sa dulo ng kwarto, tila may aninong nakangiti bago tuluyang naglaho. Mula noon, hindi na muling ginambala ng kakaibang ingay ang kanilang bahay. Ang bawat pagwalis sa umaga ay sinasamahan na ng dasal at pasasalamat. At tuwing dapit hapon, sa dulo ng bakuran, makikita pa rin ni Liza ang isang mahinang liwanag, parang nilikha ng kaluluwang sa wakas ay nakahanap ng kapayapaan. At sa huling pagkakataon, narinig ni Liza ang pamilyar na tunog ng walis sa hangin, ngunit ngayon hindi na ito nakakatakot. Isa na itong paalala na kahit sa dilim, may mga kaluluwang nagbabantay, hanggat may naglilinis ng may kabutihan sa puso. Maraming salamat sa muling pakikinig ng maikling kwento. Kung gusto mo pang makinig ng iba't ibang kwento, bisitahin ang playlist ng Pinoy Horror Movie sa aking YouTube channel. At huwag kalimutang i-subscribe ang Jonas Mini Vlog para updated ka sa bawat kwento.